Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, maraming salamat po, Are. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. So, bago po ako magpatuloy sa kaorasang ito, ay nais ko munang magbigay pugay at humingi ng gabay sa aming dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Walang iba ang aming mahal na Haring Philemon Ondok Riambunanza. At gayon din sa mga 5 spiritual mothers. At sa ngalan din ng aming mahal na prinsipe, Rocky Ibanez Riambunanza, na siyang chairman president po ngayon ng The Kingdom of God, at siya rin po ang chairman president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Riambunanza, na siya po ang chairman president ng Philippine Vicario Development and Management. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. Kasama ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Liguto. At sa lahat ng mga provincial leaders, municipal, barangay, down to Puro. At sa lahat ng mga kapatid na nakasubaybay sa kaorasang ito, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na nasa mga ibang bansa, na walang iba kundi si Reyna Shirley del Rosario sa bansang London, at sa ating kapatid din na walang iba si Prinsesa Claribel na nasa bansang Kuwait. At sa lahat ng mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. At gayon din na ako'y bumabati sa ating mga kapatid na nakasubaybay din po ngayon sa province po ng Isabela sa Barangay Nagasigan, Santiago City, na walang iba ng ating mga kapatid na nakasubaybay po ngayon, si Reyna or si Haring Romel Tadya, Reyna Marites Saldivar, Reyna Gloria de Leon, Haring Redentor Domingo at Haring Gino Tolentino. At gayon din sa ating kapatid na nasa Barangay Duginan, ang ating Reyna Luz Biminda Gutierrez. At gayon din na ako'y bumabati sa ating kapatid na nasa Negros po ngayon, ang ating Haring Reggie Pagumpana, kasama ang kanyang Reyna, walang iba, Reyna Jel Pagumpana. At sa lahat ng mga kapatid, at ako'y bumabati din sa ating kapatid na nasa Nagtipunan, Quirino, walang iba ang pamilya Digaw or Digaw family na pinangungunahan ng ating Haring Raul Digaw kasama ang kanyang reyna, gayon din ang kanilang prinsipe Fernando Digaw. At gayon din sa ating Haring Rino Villegas na nasa Nagtipunan po ngayon, kapatid.
mga kapatid. So, na nasa landingan nagtipunan Quirino. At gayon din sa ating kapatid na nandito po ngayon sa Barangay Lusod, Magdela Quirino, ang ating Haring Nicomedes Rapio. At sa lahat ng mga kapatid na nakasubaybay po ngayon sa ating live sa programa ng ating dakilang guro sa pamamagitan ng Consumatum S sa programa ng The Kingdom of God sa pamamagitan ng nagtatag ng kaharian ng Diyos, walang iba ang aming dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riam Bonanza. So isang mapagpalang oras sa ating lahat. So live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2 Official sa probinsya ng Quirino, sa tahanan po ng ating kapatid na walang iba, Reyna Merlita Baltasar. So magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So ano po ba ang plano ng Diyos, mga kapatid? Ang magtayo ng kaharian ng Diyos na kailanman ay hindi na magigiba. So ibig sabihin, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos na kanyang itatayo ay kailanman ay hindi na ito magigiba. Na hinula pa ito ni Propeta Daniel na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Sapagkat ang programa ng Diyos ay magtayo ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, ibig sabihin, merong mga ginamit ang Diyos. Or saan ba nag-umpisa ang kaharian ng Diyos, mga kapatid? Nag-umpisa ito sa bansang Israel, sa pamamagitan ng unang kaharian na naging tanyag sa buong daigdig, ang Babylonia. Ito ang kauna-unahang ginamit ng Diyos na naging tanyag na kaharian sa daigdig sa pamamagitan ni Haring Nabucodonosor. Mga kapatid, pangalawa na ginamit ng Diyos ang Medo-Persia na naging tanyag na kaharian sa daigdig sa pamamagitan ni Cyrus the Great. Ito ay naging tanyag or pangalawa na naging tanyag na kaharian sa daigdig. Pangatlo na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Greece sa pamamagitan ni Alexander the Great. Ito'y naging tanyag na kaharian sa daigdig sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian, mga kapatid. Or ibig sabihin, ito'y tinatawag na gobyerno ng Diyos or government of God. Pang-apat na ginamit ng Diyos ay ang Rome. Ito'y naging tanyag na kaharian sa daigdig sa pamamagitan ng mga Sesar. Ito'y naging tanyag na kaharian or pang-apat na naging tanyag na kaharian sa daigdig. Panglima sana, bibigyan natin ng sana itong bansang Israel, mga kapatid. Ngunit,
Ang tanong, mga kapatid, sino ang unang hari sa Israel? Mga kapatid, si Saul, mga kapatid. Pangalawa, si David. Pangatlo, si Solomon. Sila ay naghari sa bansang Israel. Ngunit wala nang hari sa Israel, mga kapatid. Kaya pumili ang Diyos ng kanyang susuguin, mga kapatid. Sino, mga kapatid? Ang tanong ko po sa inyo, sino yung pinili ng Diyos? Kung ating iisipin po ngayon, sino po ba ang nakikilala po natin, Kristo, sa atin po ngayon? So walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang naging dala ng ating Panginoong Jesucristo doon sa bansang Israel? Ayon sa banal na kasulat na mababasa po natin sa banal na kasulatan sa Lucas 4:43. So pakibasa po natin na rin. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So ayon po sa sulat sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo, ay siya po yung sinugo ng Diyos na magpahayag ng tungkol sa kaharian ng Diyos sa mga tao doon sa bansang Jerusalem. Ngunit ano ang ginawa ng mga tao doon sa kanya, mga kapatid? So kung ating basahin sa banal na kasulatan, na mabasa po natin sa Lucas 13:34 kung ano ba yung ginawa ng mga tao sa kanya. So pakibasa po natin. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo? Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang paparito sa pangalan ng Panginoon. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. So ang nais lang sana ng ating Panginoong Jesucristo na tipunin ang kanyang mga anak doon sa bansang Jerusalem, na gaya ba ng isang inahing manok? Ito'y ginawa sapagkat ang Diyos ay nais niyang tipunin ang kanyang mga anak na gaya ng isang inahing manok sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo? So ibig sabihin, mga kapatid, ayon sa mabuting balita na dinala ng ating Panginoong Jesucristo noon ay hindi pinaniwalaan ng mga tao. O ibig sabihin, hindi tinanggap ng mga tao yung mabuting balita na dala ng ating Panginoong Jesucristo
tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Mga kapatid, napakaliwanag naman. Kaya nga, kung ating isipin, so pakibasa po natin sa banal na kasulatan, sa Matthew 21:42 hanggang 43. So pakibasa po natin na rin. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Punto. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, na sinabi ng Diyos na aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Saan aalisin ang kaharian ng Diyos, mga kapatid? Sa bansang Israel, mga kapatid, sapagkat hindi man nila ito pinaniwalaan yung mabuting dalasana ng ating Panginoong Hesukristo, na doon sana niya itatayo ang panglimang kaharian sa daigdig. Subalit, hindi tinanggap ng mga tao. Kaya't nagalit ang Diyos, inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, mga kapatid, nasaan na ang kaharian ng Diyos, mga kapatid? So kung tayo po ay mag-research kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayon po doon sa mabasa sa banal na kasulatan, kung ating basahin sa Isaias 24:15, mga kapatid. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya't luwalhatin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, kung tayo po ay mag-research, so kung tayo po ay mag-research, mga kapatid, makikita po natin ang bansa na nasa malayong silangan. Unang-una, kung ating i-research sa ating mga cellphone or encyclopedia, ang una nating makikita ay ang bansang Japan. Pangalawa, Malaysia. Pangatlo, Indonesia. At ang pang-apat ay ang bansang Pilipinas. So ayon po sa banal na kasulatan na hinula ng Diyos na
kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan ng Diyos ng Israel, doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, ang bansang Japan po ba ay linalhati nila ang Diyos ng Israel? So, hindi po mga kapatid. Pangalawa, ang bansang Malaysia po ba ay linalhati nila ang bansang Israel? Hindi rin, sapagkat sinabi ng Diyos, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon ng Diyos ng Israel doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Pangatlo, mga kapatid, ang Indonesia po ba ay linalhati nila ang Panginoon ng Diyos ng Israel? So, hindi po, mga kapatid. Ang bansang Pilipinas kaya, mga kapatid, nilalhati kaya ang Diyos ng Israel? So, tunay, mga kapatid, sapagkat meron tayong mga palatandaan na linalhati nila ang Diyos ng Israel, mga kapatid. Tunay po, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ay linalhati ang Diyos ng Israel. Ngayon, mga kapatid, ay papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian, sapagkat inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba, bansang Pilipinas. Kaya papatunayan ko sa inyo, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa pangalawang patotoo, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, na mababasa po natin sa Isaias 2:4. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa, at sasaway sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. Punto. So, ayon po sa banal na kasulatan, na ang tabak, sudsod, sibat, at karit. So, ito po ay talinhagang salita sa banal na kasulatan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ito po yung palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat inula ng Diyos na ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa mga bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. Kaya't kung ating balikan ang taong 1935, mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, sino po ang naging presidente sa taong ito? So, walang iba kundi si Manuel
Quezon. Sa taong 1935, siya ang naging Pangulo sa taon na yan. Kaya ayon sa hula ng Diyos na ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa mga bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. Kaya ang ating Pangulong Manuel Quezon ay nagtatag ng Article 1, Section 4, na ang ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay hindi makipagdigma laban sa mga bansa. Sapagkat ito po ay hula sa banal na kasulatan na katuparan din ito sa Article 1, Section 3 na ang bansa Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Mga kapatid. Article 1, Section 4. Lumipas ang 35 years. Kung ating idagdag, ang sukat ay 1970. Ang tanong mga kapatid, sino po ang naging Pangulo sa taong 1970? So walang iba kundi si Ferdinand Marcos sa taong 1970. Ang tanong mga kapatid, pinagpatuloy ba ni Ferdinand Marcos ang batas ni Manuel Quezon na Article 1, Section 4? Mga kapatid, ipinagpatuloy po mga kapatid, ngunit ni-revise ito sa pamamagitan ng Article 2, Section 3, na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan na ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Kaya lumipas ang 2 taon. Kung ating idagdag, ang sukat ay 1972. Ano po ang kaganapan sa taong ito, mga kapatid? Ito po ay naganap ang martial law sa pamamagitan ng ating Ferdinand Marcos ay hinulog niya ang batas ng martial law. Nang ibig sabihin ay pinakumpis kanya ang mga hindi mga lisensyadong mga armas. Yung mga walang mga lisensyadong kagamitan noon, mga kapatid. Ngunit nakita ito ni Ginang Imelda Marcos na ang mga kagamitan na iyon ay matitibay at mga makikinang. Kaya't ito'y dinala sa tunawan ng bakal. Kaya ginawang tabak, sudsod, sibat, at karit, mga kapatid. Kaya't ang tanong mga kapatid, saan ito naganap? Walang iba kundi dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, ang ating bansang Pilipinas. Kaya't hindi po ako mahiya
na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya maraming salamat sa kaorasang ito, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig sa kaorasang ito. Higit sa lahat na ako'y nagpapasalamat sa aming dakilang guro, walang iba, mahal na Haring Filimon Ondok Riambunansa. At sa ngalan din ng aming mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambunansa. So maraming salamat, mahal na Haring Filimon Ondok Riambunansa at mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao.